Chapter 5 verse 17 to 18. Salamat ko ni Brother Eddie nga sa iyang Bible reading. And again, we are going to read these few verses in the Bible in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18. No, ako nagpray sa atong mga men sa church nga ang maghatag og mga announcements, song leader ato ng mga men sa church. Amen. Kay who knows, doon na tayo mga men nga tawgon sa Ginoo nga mahimong mga missionaries. Diba? So muna akong pag-ampo sa Ginoo nga kita gamiton sa Dios nga atong mga men kay kaning atong salamat na atay mga Bible student pero mulakaw ra man ni sila. No, dapat yun ang magdaas sa atong church ang atong mga men. Dili lang ang mga ladies. Ang mga ladies support lang, ha? Kay kundi ta muwali mga men, kani atong mga asawa, maayo pa ni muwali nato. No? So, hasta nga atong nagpray ko, bisag nga atong mga operator diya, lakip kauban na sila, pero atong mga men, sad mo atong mga in charge gayod sa atong mga activities sa church. And as a church, importante kayo aron kani atong iglesia, mahimo ni siyang lig-on nga iglesia, o nga atong mga men is able to teach and preach the Word of God. No, ato nang i-pray. So 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ako na lang mo basa for the sake of time. Verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation. To it that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, O God, for every one of us nga nakaroon diri sa balay tigumanan. Lord, I pray, doon na magani makaigsunan namo nga nagmaluyahon da siga sila Ginoo. Lord, ako nagpray kung doon na maganing karon diri nga wa pa ma-save. I pray, O God, that the Holy Spirit will convict his heart or her heart nga ilang madawat ang kinabuhing dayon, ilang madawat si Jesus Christ, nga ilang bugtong o personal nga mululuwas, nga di sila mubiya ning balay tigumanan, nga di nila madawat ng kaluwasan. Lord, help me, O Father. Lord, wala gi ko'y mahimo kung wala ka. Kita na akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now the message this morning, faithfully committed to the gospel. Now every Christian dapat matinud-anon ta sa Dios tungod sa maayong balita. Ngano magtarong ta sa atong kinabuhi aron ang atong mga kahigalaan, atong mga parenti o mga tao mas save sila, maluwas sila. Ngano maning kamot og negosyo, maning kamot og trabaho para makatabang ta sa buluhaton sa Ginoo. Now, Paul wrote 2 Corinthians from Macedonia in 55 or maybe 56 AD. Naani siya nagisuwat niya ni nga book, no, gipasuwat ni sa Ginoo ni Apostle Paul in 55 or to 56 AD. No, after the death of the Lord Jesus Christ. Now, gikan sa pagkamatay ni Jesus Christ, 55 ngadto sa 56 katuig na. Okay? Now, the purpose of this book is to express gratitude and strengthen the Christian, and to warn or false teachers who corrupted the pure doctrines of Christ. Now, sa atong church sometimes, doon ay makasud din nga ang ilang pangunahuna, ang ilang doktrina, dili doktrina sa Ginoo. We must be careful about that. We must be careful kinsa inyong paminawon. Usahay ang atong paminaw, wa na to gisuta ang iya bang gisulti naaba sa pulong sa Ginoo. Sometimes you are dogmatic what your unsa imong gituan, but not based on the word of God. Amen? Now, Paul wants to challenge us to be faithfully committed to the gospel. Sa Apostol Pablo, gusto niya nga madasig ang mga Kristohanon sa kanang komitado sila sa pagwali sa mayong balita o ang ilang tumong nini nga mao nga ang mga tao mo tuo og modawat ni Jesus Christ nga ilang maluluwas, nga mawali ang mayong balita.
Inautunta kita mga Kristohanon, we are committed. And not only committed, but faithfully committed to the gospel. Ang atong tanaw sa mga tao, ang atong tanaw nila, nga unsaon nga ato silang madala diha sa tiilan sa Ginoo. Unsaon nga ang ilang kalag nga mutuo sila sa maayong balita. It is impossible for a person to be saved without hearing the presentation of the gospel. Now, because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Mga igsoon ko sa Ginoo, sayon ra kayo pagsulti sa maayong balita. But ang pinakalisod pagpatuo sa tao. But it's the work of the Holy Spirit. Kung sama si sulti ni Brother Jolly ganina, when doon ay nakailan nimo nga wa pa masave mo silingan nga unbeliever, kung sa iyang pagtanaw nimo, aduna ba'y kausaban ang imong kinabuhi? Now when you kung ato silang suginlan sa maayong balita, kung doon na sila nakitaan nga mga Kristohanon nga nakita na napandol sila, of course, mapandol sila and they don't believe the gospel. Now, but how to be faithfully committed to the gospel? But how to be faithfully committed to the gospel? Number one, faithfully committed to change for the gospel. Faithfully committed to change for the gospel. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Faithful, committed to change for the gospel. Okay? Now, therefore, if any man in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. A truly saved person, they were new creature. Amen? Kung tinuod yung ka naluwas, tinuod na yun nga na si Kristo sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, bag-o na kang binuhat mo na gingon sa pulong sa Ginoo. After we accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, God changed us from inside to outside. Ang una na usab diya sa sulod. Doon ay Kristohanon gahapon, nag-istorya kami, ningon siya, Pastor, sa una, kanang okay ra kay siya mag-inom, pero karon mag-guilty naman ko. And ko, Brad, because it is the work of the Holy Spirit. Amen? Pero mayroon ka, Pastor, wa nigyan mo man ko mag-guilty. Bisa kung siya kung buhaton, maybe you are not saved. Kaya ang kausaban, mga igsoon ko sa Ginoo, dili na sa gawas nagsugod, na sa sulod. If you are truly saved, we lost our passion of doing bad things. Ambot lang ka gyud sa una, sa wa pa ko maluwas. Kaingon kog salbahis gyud ko nga bata. Mamato, gubutiro kayo. Pero sa diyang naluwas, diya sa sulod, usay ang akong old sinful nature mugawas, pero pag human magbasol ko. Na in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, listen to me, Christian. Inaot nung tintatanan nga mga Kristohanon ato ning pamalandungan. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not that your own self, how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Reprobate means you are bad or wicked. Your mind is against God. Maybe you are not truly accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Basig diri ka na ka sa simbahan, baptist na tuog ka, pero wa pagyug ka maluwas. Walay kausaban ang imong kinabuhi. Examine yourself. Unsa kay nigbalik sa Ginoo, inig-rapture na bilin ka diya. Imuha na ning simbahan. Bahina ninyo ni kamong nabilin. Luti-lutihan ninyo ni. Now, what if
Christ will, mubalik si Kristo. Na ang pagdawat ni Kristo, the first step, imong ipangayuag pasaylo ang imong mga sala. You know nga you are a sinner, nga makasasala ka. Unya niduol ka ni Jesus Christ, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Ikaduha, imong gituhuan o gidawat si Kristo nga imong maluluwas. You cannot be saved unless you are imong gipangayuag pasaylo ang imong mga sala. Kuwa ka magbasol sa imong mga sala, dili man na makaluwas ka ng pagbiya sa sala. Ang makaluwas ang pagtuo ni Kristo. Pero dili sa ka maluwas, kung dili nimo i-acknowledge sa imong kaugalingon that you are sinner. Makasasala ka, o di ka makaadto sa langit tungod sa imong mga sala. And then the Holy Spirit will convict you na ikaw sa ka makasasala o mangayo kag pasaylo sa imong mga sala. O imong dawaton si Kristo nga imong maluluwas. But if you are a Baptist today, not all Baptists are saved. Si Judas ganing, si Jesus Christ, pinanakamaayo, dusira sila. Si Judas, kuyog-kuyog ni Jesus Christ, tigdala pag yun sa kwarta. Nila, tighawid ba? Ilang treasurer si Judas. Uwa pag yun maluwas. Now, ang atong ratio 1 is out of 12. Kada usa, wa maluwas. Pila ta kabuk diri. Ambot lang kung dili mo magunahunaan niya na. Apostle Paul said, examine yourself. Amen? Basig daghang mga tao nga na-impierno tungod sa imong kinabuhi, nagtuo sila nga luwas ka. Pero dili di ay. Kay wa nimo gyud gi dawat si Jesus Christ kay imong luluwas, wa nimo gipangayuag pasaylo ang imong mga sala. Now we are the living Bible. Some people, they don't believe the Bible, they don't read the Bible, but they are reading the Bible every day sa atong kinabuhi. Kada adlaw ang imong silingan nagbasa siyag Bible, kay ang iyang kinabuhi, imong kinabuhi, iyang gibantayan. Nagtuo mo ka ng inyong silingan, wa na magbantay ninyo, nagbantay na ninyo. Amen? Mabito na sila, maingon na sila, balo baptist, kay nagtuo sila nga ang baptist, dili na makasala. Mga mingunta nga, balik na lang ko pagkakatoliko, pastor, kay sa una, di makaingong ingnon nga, balo katoliko. Ang bot pasabot niya, nasayod sila, pag Kristohano na ka, anak na ka sa Ginoo, tarong na ang imong binuhatan. Because people, they're expecting you to be godly. But how about you? Are you godly? Kaya kung wa mausab ang imong kinabuhi, it doesn't mean nga di na ta makasa. Ako makasa ako sahay. Pero wa ta magpuyo sa sala. Amen? Ang tinuod nga Kristohanon, kung makasala siya, mag-uol siya, magmahay siya. There is conviction, sulod siya kasing-kasing because the Holy Spirit nagpuyo na sa atong kinabuhi. Yung uwa gihapon ka, magsulti ka, perting lawaya. Hala, pertits katsik tirada. Musimba, matulog pag yun. Muingong ka nga luwas ka. Pakauwaw lang kas Ginoo niya na. Amen. Nasuko ka, pastor. Nagpaliwanag lang. Now, number 2, we are the light of this world. Christian, kahayag ta sa kalibutan. The Bible says in Matthew chapter 5 verse 14 to 16, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a basket, but on a candlestick, and give it light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which in heaven. Now the Lord Jesus Christ is our muna atong kahayag. That's our light. When you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, naani mo ang kahayag, ayaw tabunin ang imong kahayag. Ipakita na sa mga tao, kay daghang mga tao nga nagkinahanglan, nga makakita sila sa kahayag. In Ephesians chapter 5 verse 8 to 11, for you were sometimes darkness, but now you are the light of the Lord. Walk as children of light. For the fruit of Spirit is all godliness and righteousness and truth, proving that
is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Mga anak nata sa Ginoo, wa na tay fellowship sa mga dili maayong mga buhat. Kahayag na ka. Ayaw na pag kinabuhi diha sa kangit-ngit. Amen. Pastor, unsa man ni ka-importante ning kahayag? Ako nang ibalik-balik ninyo istorya nga, ang akong papa mo din sige na kong madumduman. Naingon siya nako nga hapit siya malumos kaysa diha nga December ba na nga kusog kayo, dako kayo ang hunas. Ang hunas muabot dito sa tunga-tunga na sa dagat, hapit na siguro mga 200 meters agiana na sa barko. Muabot siya dito kay manghinas siya, kahilig to kung papagpanginas. Tungod sa kadaghan sa iyang kuha nga mulmul, ipakaon na lang ni mama sa iring, kay kapuyan siya og hinlo. Kay mingon akong mama, sige lang kada gabi, manginas, di na mo mahurot og kaon na yang isda, manginhas lang yapon because malipay to akong papa manginhas. So niadto siya tako kay hunas unya ang iyang suga sa una kay kanamang sulo ra ba? Sulo. Dala silang sulo. Magbalon siya sulo. Karon siya na lang usa kay nibiya na iya makauban tungod sa kadaghan sa isda. Wa sa pamulakaw. Og tagtuyok-tuyok niya sa diha sa layo na sa baybay. Nagtuyok-tuyok siya. Siguro ang tubig tagatuhod. Nalimot na siya, ahanapit ang daplin. Kung mupadulong siya dito, pag-abot sa unahan, taga diri na. Mubalik siya, di man siguro, padulong man siya is illegal. Diri na po siya, murumbo na po siya. Pag-abot sa unahan, taga diri na po. Di mubalik na siya dito sa, mato dito na sa tagatuhod. Hantod. Wa na sa kabalo, siya padulong. Hapit na mawala ang makuha ng yan sulo. Mapalong ba? Maayo ganing. Kay dinhay usaka abalay sa daplin sa baybay nagpasiga og suga. Og tungod niya itong nagpasiga og suga, naluwas siya. Now, mga igsoon ko sa Ginoo, daghang mga tao karon nagpuyo sa kangit-ngit, wa sila kabalog, ay tinuod. Kung dili nimo ipasiga ang imong suga, ang imong kahayag, di lang makita si Jesus Christ, ang imong maayong binuhatan, mamatay sila nga malaglag ang ilang kalag. Maybe your neighbors, maybe your friends, maybe your relatives, maybe imong mga igsoon, nagtanaw sila sa atong kinabuhi. O makita nila ang kahayag, dakog tsansa nga maluwas sila, kay muadto sila ni Jesus Christ. And then, number 6, we are the salt of the world. Amen? Kita nga mga Kristohanon, kita maoy nakapreserve sa kalibutan. In Matthew chapter 5, verse 13, you are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted, it is thenceforth good for nothing, but to cast out and to throw it under the foot of men. Kung wala na ganitay, kanang kaparat, kamo magbutang ba mong asin nga di naparat, gitunob-tunuban na lang na sa tao, magbutang mong asin nga gitunob-tunuban na lang sa tao, niya inyong ibutang sa inyong sabaw. Ingon sa Bible, you are good for nothing. Now this word, Christian, remember this. When the Bible says you are good for nothing, if you are truly saved, pation ka sa Ginoo, papaulion ka sa langit. Kana kung luwas ka. Pero kung dili ka luwas, tagaan na po kag chance basig mo dawat ka sa Ginoo. Kung inyong paghahion ng inyong kasing-kasing, importante kayo ng examination nato sa tong kaugalingon. Now, kung nagpuyo ka karon sa sala, dili ka nagtarong og simba, ang imong kinabuhi, labaw pa sa unbelievers, I advise you, examine yourself. And again, Lord, I don't want nga muadto ko sa imperno. Lord, nga naman Ginoo, nga dili man ko makonbiktar sa paghimog sala. Examine yourself. Kay kung di mo i-examine imong kaugalingon,
Basig maulahin na ang tanan. When you die, there's no hope to be saved. Amen? Now there is hope because you're alive. And you can say, Lord, help me. Lord, convict me. Lord, save me. Dawaton ka na ko, Ginoo, nga akong maluluwas, pasaylo ako sa akong mga sala. Ang sala, muguba na sa imong kinabuhi. Ang sala, maghimo nagpakaulaw sa imong kinabuhi. Kita mga Kristohanon, ang ubang Kristohanon, nagtuo sila, bright sila, kaya nagpuyo sila sa sala. No, you are not. You're not wise. You are fools. Sin will give you destruction. Sin will give you shame sa imong kinabuhi, sa imong panimalay. Ang sala, maghatag ni siya og kaulawan sa imong kinabuhi. Maghatag ni siya og kagulanan sa imong kinabuhi. Gamayng kalipay sa sala, dako kaayo ang kagulanan, ang kadaot nga mabot sa imong kinabuhi. Wala mga Kristohanon, dapat magpuyo ta nga makita si Kristo sa atong kinabuhi. Dapat we are committed, faithfully committed to change for the gospel. Amen? Amen ba mo? Number 2, faithfully committed to change from hardship because of the gospel. We are reconciled to God through the suffering of Jesus Christ. In 2 Corinthians chapter 5 verse 18, and all things are of God, who hath reconciled to us himself by Jesus Christ, and he hath given us the ministry of reconciliation. What Jesus Christ did for us. He died on the cross. He suffered so much. 33 years ning ani sa kalibutan. Ako kung mato ko sa lugar, for example, Haiti sa Africa, piting dugayang adlaw ay, kaingon kong uli na unta ko. Kung di pa lang ko magwali diri, basta, uli na gid ko, kay perting paita nga lugar. Abog, init, tikasan ang mga tao, wa gyud. Hadlo ka, mulakaw ka sa dalan, nailay magkalit, magdalag Tamson, tiunan pa ka, money, Chinese, no, I'm not Chinese. Sino ka ang pulis nila, mautiyon daag. Si tawagan na, kanang Tamson, may ilang pusil, Tamson. Di ka muhataga na Tamson nga tiyo ni mo. Na, perting paita. Pero si Jesus Christ, ningahan niya sa kalibutan, is God of, is Lord of Lords, is God. There's millions of angels nagatima niya, and He came to this world like sama sa usa ka pobre nga tao. Paita kayo niya na. Iyan ang giantos nga naman, aron maluwas ka. Aron maluwas ta si Kristo na gihatag niya ang kaluwasan nato, wa niya gimagic ni iya tang gipakamatyan dito sa cross og na reconcile ta dito sa Dios tungod sa iyang pag-antos. Karon naluwas na ta, gamay lang nga pag-antos, mubiya na ka sa Ginoo. Wow ta eh. Pastor, mubiya ko sa Ginoo kay wa ko gisugot. Pastor, mudi na lang ko mga lagad sa Ginoo kay gibungulan ko sa kong asawa, giaway ko sa kong anak, kay nganong nagbaptis ko, nag-usab na kong reliyon. Hey, maula ta sa Ginoo. Kay si Jesus Christ naluwas ta, grabe ang iyang pag-antos kanato. Letter B, we are soldier of Christ. We are soldiers of Christ. Christian lives is a battle. Human ka maluwas, human mo gidawat si Jesus Christ, musugot kang sa dili, you are a soldier of Christ. We are fighting our enemy, the devil. As a good soldier of Christ, we need to endure hardship. Ang atong giawayan is kalag nga maluwas. Your neighbors, your children, your family nga masave. O kalag sa ubang mga tao nga wa ta makaila. As a soldiers of Christ, we need to endure hardship. And 2 Timothy chapter 2 verse 3, thou therefore endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. If you are facing hardship today, you are facing trials, don't give up in serving God. Sa imong pagsimba, ayaw undang. It is our challenge of faith. Because importante kayo, faithfully committed to challenge from hardship because of the gospel. Nganong musukol tag mga pagsulay?
Because of the gospel. Amen? Nga mawali sa maayong balita. Nganong gibutang pa ka sa Ginoo, bisag usahay, di ta mosunod sa Ginoo, pero wa ta gikuha pa sa Ginoo, dadyang nagdaot ta naayuan na uliang pata. Ngano man gusto sa Ginoo maggamit pata. Nga daghang makalag nga maluwas, mawali ang maayong balita. Amen. That's the reason why. Kay kung di na ta gamiton sa Ginoo, pauliyo na ta oy. Pastor, gamiton pa ka ko sa Ginoo. Yes, gamiton ka sa Ginoo. Nga naman, buhi pata. Pastor, nagbabadlong man ko. Ayaw pagsalig. Kay basin ang Ginoo, ang iyang pailob hapit na mahurot. Abot ka dito sa langit, luwas tuod ka, pero maulaw ka. Dapat, we are faithfully committed to challenge sa atong kinabuhi sa diha sa mga pagsulay. Christian, you are a soldier of Christ. Nga kung naay pag-antos, na. Uli na ka sa inyo. Wala na ka. Dapat musukol ta sa mga pagsulay. Amen? Diha sa mga pagsulay, ang Diyos mo panalangin nato. In James chapter 1, verse 2 and 3, my brother, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that trying of your faith worketh patience. Kung naakunota sa mga pagsulay, count it all joy. Kung naaka sa mga pagsulay karon, maybe you are persecuted, maybe you are in the hardship, nagngalagad ka sa Ginoo, unya, Pastor, nangalagad ko sa Ginoo, daghan man kong problema. That's your trials. Padayon lang, kay makita nimo ang blessing sa unahan. Pag buabot na nimo, dapat malipay ka, count it all joy. Mora ba ka na nakadawat kag chiki ba, kwarta ba, nga malipay ka? Kay kanang mga pagsulay, nga gibutang, gialaw sa Ginoo sa imong kinabuhi, unang-una, di katagaan sa Ginoo ni ana, guway katuyuan ng Ginoo. Ikaduwa, gihatag na sa Ginoo, kay kaya nato na. Amen? Diyan nato makita ang grace of God sa atong kinabuhi. Diyan nato makita ang working power of God, ang gahom sa Ginoo. Kay humanya ng mga pagsulay, mga Kristohanon, ang sunod yan na ang panalangin. Amen? Kanabitang mag-eskwela kag engineering o sa imong kwan, grade 1, kinder, daghang exam, daghang mga pasulit, daghang test, kanang mga pagsulay sa itong kinabuhi. Tasting na sa itong pagkakristuhanon. Dili ka maabot o grade 2 kung di ka kapasar. Amen? Now, it is a blessing. Ayaw ka mo ka-discourage kung naman sa pagsulay. Mao na makapalig-on sa imong Kristohanong kinabuhi. A good soldiers of Christ are fully committed to serve Him even in hardship. Letter C. We are going to experience God's grace in our hardship. Now, ato ning ibasa sa, for the sake of time, ako na lang saan na lang ninyo na 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 3. Now, the grace of God bestowed in the churches of Macedonia because of their great trials. Tribulation. Now, in our trials, we experience God's grace and God's favor in our lives if we continue believing God. Now, if you are faithfully committed to support God's work, even in hardship, yung continue doing it. Bisan diha sa mga pagsulay, no? Sa kalisod, kung gusto niyo makita ang gahom sa Diyos, magpadayon ka sa paghimo niini. Like the churches of Macedonia, they were continue giving even in times of hardship. Kami ni Jima nakasulay may lisod, lisod ang negosyo, lisod. Pero by the grace of God, we continue giving our faith promise offering. We continue giving our tithes. O nakita na mo ang kahibulungang buhat sa Diyos sa among kinabuhi. Kay suwayan man ka sa Ginoo. Suwayan ka sa Ginoo before kanya tagaan. Tagaan kaniya og panalangin. Dunay pastor ingon siya nako. Siya ang ako mga Bible student pag maligo mig dagat, mingon ko nila.
Oy, mga Bible student, karong Lunes, magpahina ta, magtrabaho ta, basta kuno uban, pataas ka mo, pastor, paulion ko sa kong mama, pastor, paulion ko sa kong pastor. Pagkaugma, katunga na lang sila. Insya, udili bito ta magpahina, maligo tagdagat, maglitson ta. Before ta panalanginan sa Ginoo, ang Ginoo sa tanaw niya kung tinuod bagyuta, nagtuon niya. Amen? Dili gusto ang Ginoo nga nisunod ta niya, tungod lang kay ganahan ta niya, kay sige ta niya, tagaag mga maayong butang, usay sulayan ta sa Ginoo. Amen? Sa diha nga lisod ka, mupadayon ka, bisag giaway ka, mupadayon gyud po kag simba, bisag gi-persecute ka, giyagayagaan ka tungod sa ngalan sa Ginoo, mupadayon ka. Ya na mo makita ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bisag lisod ka, naghulog lagay po sa imong tithes, sa imong faith promise offering, diya na mo makita ang kahibulungang grasya sa Dios, ang lihok sa Dios sa imong kinabuhi. And then 2 Timothy chapter 1 verse 8, be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor of me his prisoner, but thou partaker of affliction of the gospel according to the power of God. Dapat kita nga mga Kristohanon, we are partaker of the affliction of the gospel. Dapat kita partaker tatanan sa atong pagsakripisyo, sa pag-antos nato tungod sa maayong balita. Di ta mo atras kung ka sa pagsulay. The Apostle Paul commanded young Timothy not to be ashamed of the testimony of the Lord. It means as a believer of the Lord Jesus Christ, maybe your friends mock you for being a Christian. Maybe ang imong mama, ang imong papa, imong mga igsoon, magyagayagan mo. Kanira bang magkristuhano na ta, mausap ang atong apelido. Ang ingala nimo, ang apelido nimo, baptist na. Kana ba diya si Mario nga baptist? Wala, baptist na. Pag makasala ka, balo-balo baptist. Dito sa among silingan sa una si Santos, na may tindahan sa una dito pa misbaybay. Gitanaw na ko iyang kalendaryo ba? Kalendaryo, gibutangan niya dito. Baptist, wala giuli, duha ka botilya nga cook. Basta gi-meeting na ko mga sako. Oy, kisay nagkuha ninyo cook dito, wag giuli botilya, gibutang na ito. Baptist, wala giuli. Na Baptist, kita mauwaw niya na. Wala gibutang sakop ni Rizzo Brabas, wag yun, gibutang niya Baptist. Nga naman, nailata nila nga mga anak ta sa Ginoo. Amen? Di sila maluwas kundi ta magtarong. Muna atong tarungon ang atong kinabuhi. Dapat committed kita sa pagbago sa atong kinabuhi. Committed kita sa pag-antos diha sa atong pagsunod sa Ginoo tungod sa maayong balita. Kay kumuatras ka, di na ko di na ko musimba, bugagayagaan na ko, di na ko musimba, di na ko, imo mga parente, di na maluwas. Imo mga higala, di na maluwas. Ang mga tao, dili masave. Muna mo padayon ta, amen? Kay kundi sa ka mo padayon, bunalan sa Ginoo. Maigsoon ko sa Ginoo, dapat kita sa mga Kristohanon, ay magunahuna sa ta. Kaya ang gisaad sa Ginoo na to, abundant life. Dili pitos nga kinabuhi. Lord, wala ba ko ni mo bunali? Get right with God. Amen. Dool sa Diyos. Lord, pasaylo ako, tudloy ko Ginoo, unsay akong buhaton. And then, number 3, last, faithfully committed to carry out all the gospel. Faithfully committed to carry out the gospel. Now, 2 Corinthians chapter 5, verse 19, to wit that God was that in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto the world of reconciliation. Committed unto us the word of reconciliation. That the people were separated from God because of sin. Ang mga tao na bulag sila sa Diyos tungod sa sala. Now by the preaching of the gospel, the people is reconciled to God by believing on the Lord Jesus Christ. We are commanded to preach the gospel. In Mark
16, 15, and it said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. God commanded us to preach the gospel sa tanan nga mga tao. And by giving and supporting our missionaries, we're obeying God's command. Unsa man nato mga mawali ang tibok, makawali ta sa tibok kalibutan. Sa diha sa atong pag-support sa atong mga missionaries. Salamat ko sa Ginoo sa atong church. Daghang mga members diri nga you are giving so much for world mission. And we are supporting 400 nga mga missionaries sa tibuok kalibutan. Lakip na mga local missionaries sa diya nga naghatag ta kanila samara nga nakawalit sa tibuok kalibutan. Amen? They are preaching the gospel in our behalf. Now, if you obey God's command, it brings great blessing sa imong kinabuhi. Many Christians, they don't enjoy God's blessing in their lives because they don't obey God's command. Kita mga Kristohanon, di kita mo enjoy sa blessing sa Diyos, ang dili ta mo sunod niya. Sao man, Pastor? Mga lagat ta sa Ginoo, mag-faithful sa itong pagsimba, naugnay mga pagsulay mo, padayon ta, tungod sa mayong balita, nga kani mga tao, atong madala diyan sa tiilan sa Ginoo, maghatag ta sa itong tithe, sa itong faith promise offering, para makawali ang ta sa tibuok kalibutan, makig-partner ta sa mga missionaries, and God is going to bless sa atong kinabuhi, sa atong paginabuhi, sa atong panimalay. And we are debtors because of the gospel. Nganong importante kayo nga mahimutang faithfully committed to carry out the gospel because we are debtors because of the gospel. Utangan ta tungod sa mayong balita. In Romans chapter 1 verse 14 to 16, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Paul said, I am debtor. Utangan siya. Utangan siya tungod sa mayong balita. Wala ni mag-loan si Apostol Pablo, ha? Wala ni siya mangutang og kwarta. Ngano na utangan siya? Tungod sa mayong balita. Kaya ang mga tao, di sila maluwas, kundi na to sila masangyawan, di na to sila masultihan sa mayong balita. Now, Christian, utangan ka sa imong mga silingan. Makabayad lang ka sa imong utang kung imong suginlan sila sa mayong balita. Kung imo silang imbitaron, moani diri sa church, aron mo attend sa atong panimbahon, aron makapaminaw sa pulong sa Dios. Utangan ka sa imong mga parente. Utangan ka sa imong tanan nga mga tao nga imong nailhan. Because of the gospel, that what the Bible says, makabayad lang ka sa imong utang kung imong isugilon ang mayong balita. Now, we are ambassadors for Christ. You are working as a diplomat of your own country. In 2 Corinthians chapter 5, verse 20, now then we are the ambassador of Christ, as took God that beseech you by us. We pray you in Christ instead, be reconciled to God. It's very clear. Now we are ambassadors for Christ. We are not in this world. Kanang ambasador, nigadto siya sa usa ka lugar, usa ka nasod, pero ang citizenship niya dili anang nasura sa nagpadala niya. Now, Christian, dili ta niining kalibutana. Dili ta taga kalibutan, taga langit ta. Amen? Now, in John chapter 15, verse 19, John 15:19, if ye were of the world would love his own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hates you. So dili ta batingala nga ang kalibutan na suko nato. Mutupok, tapok ta sa mga tao pag makabalo nila nga Kristohanon ta, Baptista, masuko sila nato.
Nga naman, kaya di ta taga kalibutan. Ang kalibutan, maglagot sila nato kay mga anak ta sa Ginoo. And we are the ambassador. It means, and as ambassador, we are a messenger to our King. We preach the message of reconciliation. Ang ato, isulti nato. Ug unsay gusto sa atong hari, gusto sa atong Ginoo, nga gusto niya ang mga tao ma-reconcile siya ngadto kaniya. Pinaagi ni Kristo sa ilang pagtuo ni Kristo. Pinaagi sa ilang pagpangayog pasaylo sa ilang mga sala. O ilang saligan si Jesus Christ nga ilang maluluwas. We preach Christ through faith in Him. The people of this world can get back to God. As ambassador, we need to behave ourselves. We are God's people. We are peculiar people. Kanang ambassador, dapat magtarong na ang kinabuhi. Kaya ambassador guga. You are representing your king. You are representing your nation, your country. Ako nakita naman kong ambassador. Kanang ambassador, dili na mo linya. Diya bitaw sa kuan, diya bitaw sa immigration. Ang ambassador nanay agianan. Ikaw, wala man mo linya. Ambassador. Baka kuyog ang ambassador, wa agay. Peting ninduta eh. Pero dapat tarungon na ito ang atong kinabuhi. Kay ambassador gug ka. Mataktak ka pagka-ambassador. Kita nung Kristohanon. Bunala lang tas Ginoo, pero di man ta mataktak sa pagka-Kristohanon. Pero maulaw ka. We are royal priesthood. And Titus chapter 2 verse 14, who gave Himself for us and He might redeem us from all iniquity and purity unto Himself, a peculiar people. Dili ta basta-basta, basta anak ka sa Ginoo. Jealous of good works. Timan inyo na, muna, kita nga mga Kristohanon, dapat committed ta sa pagwali sa maayong balita, sa pag-share sa maayong balita. God wants us to be faithful, committed to the gospel. God wants us to be a blessing to others that they will going to believe the gospel. Kaya kung magtarong ta mga Kristohanon, magtarong ta. Dako kayog chance nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, maluwas sila. Kung makita kanila ang imong kahayag, makita nila si Kristo sa imong kinabuhi. Maybe you are praying that God will ask you that your relatives will be saved. May ampo ka nga, Lord, luwasang akong mga minahal sa kinabuhi. Luwasang akong mga igsoon, ang akong mga anak, ang akong ginikanan, ang akong mga parenti. Dapat imo nang iduol diya sa Ginoo. Lord, tabangi ko Ginoo. Maybe you are praying that God will bless you materially, that you can give permission. Come to the altar. Inang Ginoo, Lord, gusto ko Ginoo, ngayon mo kong i-bless materially. Aron makatabang ko sa pag-support sa among mga missionaries. Ang Ginoo naghulat siya. He will not use you, He will not bless you unless you present your bodies a living sacrifice. You come and said, Lord, help me. Lord, bless me. Manindog ta palihog. Bow your head and close your eyes. Maghimot tayo ng invitation while the piano will play very softly. Christian, bow your head and close your eyes. I know doon na tayo pipila ka mga bisita karon. Maghimot tayo ng invitation. Una sa tanan, ngadto sa mga bisita. Amo kang bisita karon. Wa ka masayod, kung mamatay ka, padulong ang imong kalag. May ka, Pastor, wa ko mahaybalo kung kuhaon sa Ginoo nga akong kinabuhi. Muadto ba kog langit o ako padulong? Pastor, gusto ko nga makasiguro. Now higala, ang Biblia nagsulti, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. In Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tungod sa imong sala, kita tanan makasasala. Tungod sa imong sala, gihukman na kadaan nga moadto ka sa linaw nga kalayo adto sa impierno. Apan ang Dios na higugman nimo, di siya gusto
nga mubulag kaning balay tigumanan nga di nimo siya madawat karon nga imong maluluwas. Si Jesus Christ mo'y atong maluluwas. Si Jesus Christ wa nay laing dalan padung sa langit. Naa niya ang gasa sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon. Kung imong dawaton si Kristo karon, imong hinusulan ang imong mga sala, kung imong dawaton si Jesus Christ karon, nga imong maluluwas. Luwason ka sa Dios o kang imong ngalan isuwat sa libro sa kinabuhi. Apan kung di nimo dawaton si Jesus Christ karon, imo siyang isalikway, ini kamatay nimo ang imong kalag padulong sa linaw nga kalayo. Usa ka ngilngig ka lugar kapadulungan sa usa ka tawo. If you will not accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, now kinsa karon maybe mingo ka, pastor, I want to be saved. Di na ko isalikway si Jesus Christ. Itaas ang imong tuong kamot, timaylan, imo siyang dawaton. Ano na ba? Ano na ba? Ano na ba? Raise your right hand if you want to be saved. Pastor, gusto ko ma-save. Taas ang imong tuong kamot. Ano na ba? Ano na ba? Amen. See, o doon isa kakamot nga akong nakita. O doon na duha, ipatbutang lang inyong kamot. Kung gusto niyo dawaton si Jesus Christ, sunod din nga pag-ampo. While you are standing there, sunod din nga pag-ampo. Nga akong paghahimuon karon. Sunod din nga pag-ampo. Aron inyong madawat si Jesus Christ nga inyong maluluwas. Sunod din nga pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong papakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Ako kang tuhuan nga akong bugtong o personal nga maluluwas. Please come to my heart and save me. Daghang salamat kung imong gidawat si Jesus Christ. Now Christian, maybe you are praying that God will use you. That you are faithfully committed to the gospel. Gagamiton ka sa Diyos, maluwas ang imong mga parente. If you're praying for that, will you come? Kneel down to the altar. Maybe nag-pray ka. Gagamiton ka sa Diyos to support sa atong mga missionaries. That God will bless you. That He will bless your businesses. He will bless your life. Will you come? Will you come? Mayo ka, pastor. Nag-doubt ko sa akong kaluwasan because there is walay kagulanan kung muhimo kong sala. Let's come and talk to God. Search yourself. Examine. That's what the Bible says. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa duha ka kalag na nagdawat nimo. Lord, thank you sa mga Kristiyano. They came forward to pray. Lord, I don't know what is in their hearts, oh God, but Lord, bless them, Father. And use them, Lord. Tabangin sila. Ang ilang panginabuhi, imong i-bless so that they can give permission. And Lord, bless their lives, our lives, O God, nga mahimo kaming kahayag gato sa uban. Lord, tagaay kami ginugkaisog to share your word, O God, the gospel. Gani na mo ni ikaulaw, Ginoo. O dili, umahan. Ano na kami, igo, kakusog, kaisog, tapag share sa maayong balita. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you.